Bakit nga ba magtu-tourist visa kung wala kang kamag-anak dito sa United Arab Emirates? Pagkatapos hindi strong background mo sa Pilipinas para mag-tourist dito, ex-OFW ka na at talaga naman maghanap ng trabaho dito sa United Arab Emirates. Bakit hindi natin gawin legal way ang pagpunta dito sa United Arab Emirates? Isang client natin, ang susunduin ngayon dito sa Dubai Airport Terminal 3 na na-offload na, tinry mag-tourist visa, pero hindi pinalad. So ngayon, pinaras natin ng legal way at nakarating siya dito ng matiwasay. So tanungin natin siya kung paano ba yung naging process ng pagpunta niya dito sa UAE. So let's go! Guys, finally, Mr. John Paul is in Dubai. Welcome po sa UAE. So sa wakas, nandito na rin po si Mr. John Paul sa Dubai at nakakatuwa kasi syempre after ma-offload, nakarating na siya dito. So kumusta naman po ang biyahe nyo ngayon? Ayos naman mo sir, yung mga biyahe, ayos naman sa immigration, ayos naman walang kaproblema. Walang problema po, no? So balita ko na-offload daw po kayo dati. Ano nangyari? Hindi nga kasi kulang na daw yung Walang Documents. documents, so walang easy, walang kaya na-upload eh. Na-upload kayo. Ano po ba dati yung pagpunta nyo dito? Tourist visa po? Oh, tourist visa. Bakit po kayo nag-tourist? Yun lang ang alam ko na makakapunta sana dito eh, pero yun nga. Na hindi Nakarating. Oo. Ano yung naramdaman nyo po nung na-offload kayo noong unang beses? sa damdamin man na parang di na yata ako pupunta ng Dubai, ganoon, parang masakit yung, mabigat yung loob. Oo, at saka gumastos. Sino ang gumastos po? Sarili. Sarili nyo. May kamag-anak po ba kayo dito? Wala sir. Wala talaga mag-isa kayo. Naku po, ayun, malaki talaga yung chance na ma-offload tayo. Pag pupunta dito na mag-isa, mas wala kamag-anak, wala mag-sponsor, so alam na ng immigration natin na hanap talaga kayo ng trabaho dito. Okay, so ngayon, pagpunta nyo po dito, kamusta naman po? So, syempre, kinabahan pa rin po ba kayo? Parang nung pagpunta ko dyan sa immigration sa atin sa Pinas, sabi ko, parang ma-upload na naman yata ako. Yung daming tanong eh. Pero maayos naman, kunti lang. Sabi naman, asan yung papel mo, asan yung lahat ng document mo, pakita mo lahat. Ayos naman, maayos. So, kinabahan pa rin po kayo nito ngayon na kahit may complete documents kayo? Parang kinakabahan na, masaya na ako na hindi maintindihan eh. So ngayon, ano po yung mga questions sa iyo ngayon? Second kayo na pagpunta dito na complete documents. Ano po yung mga katanungan? Maayos na. Sa mga content na to, ayos na. Ayos na po. So nung nakalusot po kayo, ano yung naramdaman nyo? Masayang-masaya na sir eh. Wala na, dito na eh. Dubai na talaga to eh. Hindi na drawing, talagang Dubai na. Dubai na nakatap. First time niyo po ba maging OFW? Second. Saan po Galing kayo ako before? ng Saudi no. Saudi ngayon. Okay. Saudi. So eto yung katanungan ko kaya para ka Sir John Paul. Paano nyo nakita yung trabaho? Kasi kadalasan sa mga Pilipino na nasa Pilipinas gusto magtrabaho dito. Paano nyo nakita? Yung kasama ko dun sa Saudi. Si Sir Ricky? Si Busmiro. Si Boss. Okay. Tapos nirefer niya ako kay Boss Ricky. Salamat sa kanila kasi silang kumuha sa akin dito. Malakas si Sir Ricky sa company. Talagang siya. Sabi niya sa akin, may power ako dyan. Ako yung sa'yo. Okay po. Salamat sa kanila na nag-produce. Sa'yo rin, Kuya Will, na nagkuhan sa mga papel ko. Maraming salamat. I think saan niyo po pala kami nakita? Nakita ko po kayo sa kwan ba? Nag-search ako sa YouTube, sa TikTok. Tapos nakita ko kayo. Tapos sabi ko, parang makakatulong to Parang maayos. Kaya sinend ko yung kanyo kay Boss Ricky. Yun, naalala ko na. Sabi ko, Boss Ricky, pa-kwan na to, baka makakatulong to sa atin para makapunta ako dyan. Sige, tingnan ko, sabi naman niya. Hanggang ngayon, dito na. Si Sir Ricky talaga, minessage niya ako. Kapag ano pa yan talaga, okay, paano? Talagang sinigurado niya na totoo makakarating tayo. So nakakatuwa kasi naniwala din kay Sir John Paul, which is totoo naman talaga tayo. At nandito na patunay si Sir John Paul na tayo ay talagang legit at nakapagpaalis, lalo na yung mga may employer na dito sa United Arab Emirates na nanggaling sa Pilipinas. At ngayon, Sir John, ano yung trabaho nyo papasukan ngayon dito sa sa company nyo? Operator. Operator po kayo. Machine operator ng slab concreting. Wow! So grabe talaga. So medyo tiwa-tiwa tayo dito kasi balita ako. Alam nyo ba si Sir Ricky,
malaking magpasweldo. Kasi inaano niya sa akin, ayaw daw niya nakawawa ang mga Filipino doon sa company niya. Yun nga yung nakatutuwa ako sa kanya eh. Kaso si Ricky, ayaw mag-hire ng mga Filipino sa Pilipinas. Buti nga kayo, hinire niya kayo eh. Kasi, ang sinasabi niya, naawa daw siya pag nilagay sa labor camp. Ayaw daw niyang ilagay. Pero sabi ko sa kanya, malaki naman yung sweldo ng mga tao na binibigay. So, nakakatuwa kasi, di ba, si Sir Ricky na Filipino na head doon as an engineer is kinuha si Sir. Yeah, congratulations and welcome to Dubai! So, maraming salamat po sa tiwala. Marirecommend niyo po ba yung company namin sa mga taong gustong mag-Dubai? Sa mga gustong magdo-Dubai dyan, search nyo lang si Kuya Will dito sa TikTok o kaya sa Kuya Will lang. Legit mo to, walang sila lang nakukuha na magkukuha ng mga papilis na papuntang Dubai. Yeah, so ginawa namin guys legal way para sa papel ni Sir John po kasi na-upload na nga siya. Talagang masalimutan ma-upload. Gumastos ka pagkatapos nag-expect ka na alis ka na from the Philippines tapos uuwi ka din pala ng Pilipinas. So masakit pero buti hindi kayo nawala ng pag-asa, no? Talagang ganyan ang buhay eh. Yeah. Basta may buhay, may pag-asa. Yeah, yun yung nakakatawa kasi talaga naman, pag sa Pilipinas, medyo mahirap ang buhay sa Pinas, no? Talaga, mahirap talaga. Kasi kayo na-try nyo sa Saudi Arabia, nagtatrabaho kayo pa umuwi kayo ng Pilipinas. Oh, ano ang difference? Dito mas maganda dito eh. Yung sahod dito sa Dubai, talagang mas angat konti kasi. Angat, okay. Pero ano po yung difference ng nagtrabaho sa Saudi and then sa Pilipinas? Yung sa Pilipinas, mahirap po. Sa Pilipinas, wala talaga eh. Pag doon ka lang, yung sahod mo doon, pang lamisa lang eh. Oo. Magagawa kasi. Hanggang pagkain lang talaga yung sahod doon. Hindi ka makapambili ng iPhone, no? Hindi ka makapambili ng ibang gusto mo, yung ang gawin mo, wala. Kung gusto mong magka-project na gagawa ng kahit ano, wala. Di ka talaga makagawa doon. Doon lang. Kailangan talaga. Isang babae lang po doon. Oh! Joke lang. Hindi, pero nakakatawa. Kasi totoo naman guys, so sana maging okay ang Philippines in the future, tumaas yung sweldo para hindi na tayo mga Filipino is mamasukan pa sa ibang bansa. No? Kaya naman natin pagyamanin yung Pilipinas. But the thing is, yun nga, kung kukompare talaga natin yung sweldo natin sa ibang bansa, mas okay naman talaga. So pagkapos hindi pa masyado madaming trabaho pag sa ibang bansa, pero sa Pilipinas lahat ng trabaho gagawin mo talaga, pero ang sweldo, maliit. So, but still, thankful at nakarating na rin dito si Mr. John Paul kasi grabe ang pinagdaanan niya. So, dahil nandito na siya, makapagtrabaho na siya na maayos. So, pagod na pagod si Sir John Paul. Nasa po yung susundo sa inyo? May susundo po ba sa inyo dito? Di ko nga matawagan yung... Sige, don't worry. Tatawagan natin. May number naman po kayo. Meron po. Sige, tawagan natin at para makauwi na rin si Sir John Paul. Kasi time check, it's already 2 a.m. dito sa UAE. 2, 3, 4, 5, so 6 na po doon sa Pilipinas. Pagod na pagod kayo niyan, for sure, no? Pero grabe. Wala akong masabi kay Sir Ricky kasi sinabi ni Sir Ricky, Emirates lang yan, ibubuk. Oh, talagang grabe naman. Grabe, alam mo yung ibang company, tinitipid talaga yung mga employer nila na kung saan lang i-book, basta mura. Pero to, Emirates lang yan. Yun yung kasi talagang, kung alam niyo naman ng Emirates, busog, ang ganda nung pwede ka bang uminom, pero boom. Iba talaga yung company niya. Siyempre, iba ang company, magpapakita ang gilas na agad na, mayaman tayo, di ba? Hindi tinitipid ang employee. Okay, so thank you so much po sa tiwala, Mr. John Paul, and sana maging okay din po kayo dito sa UAE. Salamat. Kasi alam ko malaking sweldo nyo. Okay, so sana maging okay siya at magtuloy-tuloy in the future. Sana madala nyo din family nyo. No? Yun nga. Yeah, yun ang, we can do that. Pwede natin i-process on family visa, mas okay if you want them to stay here for 2 years kasi malaking sweldo nyo, pasok, kailangan lang ng tenancy contract in the future, kailangan ng attested documents, and we can bring them. Kahit naman po tourist, pwede natin. Kasi meron kayong OEC. OEC is the most important po na documents kasi hindi na kayo magpapa-verify sa consulate eh. Verified ng contract na. That's the good thing. So hindi na tayo pipila na mahaba dun sa consulate. Okay? So ulitin po natin. Welcome to Dubai! Thank you so much. Thank you. Hey,
guys, finally, nandito na rin po si Sir Ricky. So Sir Ricky, kamusta naman po yung process natin? Okay. Very smooth, mabilis. Mabilis. Yeah, thank you so much po. So, ayan, finally po, nandito na po yung taong kinuha po natin, ha? Kasi talagang si Sir Ricky talagang lagi kami pina-follow up niyan sa lahat ng mga documents na pinapasa po namin, no? At ngayon, mag-hire po ba kayo ulit sa Pilipinas? Of course. Yeah. Sigurado yan. Kasi nakarating na po talaga. Nakarating, ha? Nakarating. Hindi ko kilala to. Hindi mo kilala Hindi talaga. ko siya kilala. Ano lang, repair lang sa akin. Nirefer lang po sa inyo. Wow. Okay. Madaling araw na. So, syempre talagang pagod din tong si Sir. Pati si Sir Ricky na napakalakas doon sa company nila. Mashallah. So, siya yung talagang, kayo po talaga yung may gustong kumuha po sa kanya from Philippines. Re-repair sa akin. Nirefer po talaga. Iba talaga pag nirefer po, no? Pero hindi ko siya kilala. Hindi niyo po kilala? Ngayon lang kami nag-meet. Ngayon lang po kayo nagkita. Okay, so Sir Ricky, kayo na po bahala sa kanya. So sana Okay. po maging okay Thank din you. po siya. Thank you very much. Thank you so much po. Thank you so much. Yung acknowledgement receipt, sinandiyan Of na po course. dyan, ha? Na-receive ko. Yeah. Thank you. So guys, kung gusto niyo mag-apply dito sa company nila, si Sir Ricky po ang ating. Tawa, kasi talagang matagal na po ito at talagang napakabait. Wala akong masabi. So thank you po talaga sa tiwala. Okay, thank you. Mari-refer niyo po ba yung company namin sa ibang company? Of course. Sigurado. Sigurado yan. Yeah. Sige po. Thank you po. Bye-bye.